guys, you're in a nutshell with me, Ina. Itong ating kakausapin in this episode, siguro nasosobrahan na ito sa kakatrabaho sa Canada. Imagine, wala pa po siyang 1 year dito. I think 5 or 6 months. But he's lost so much weight. Papakita ko po sa inyo ang kanyang before and after photos later on. Pero tanungin natin, bakit bigla siyang shed ng timbang? Okay, intro ko na po siya. Siya po ay aming kaibigan na si Ramon or RJ Ravago. Hi, Ramon! Hello! Musta? Si Ramon is a very good friend of my husband's. Groomsman po namin siya sa kasal, and right now he is in Calgary with his wife and children. Student pathway din sila, Ramon. Yes. Tama, di ba? Yes, correct. Okay. Grabe. Totoo yung sinabi ko, Ramon, dahil shocking yung weight loss mo. Can you tell us how much weight? Talagang I wanna start off with this because it's shocking. How much weight you've lost in a span of ilang buwan? Parang almost more than 50 pounds in the loss. Kasi 160 ako bago pumunta rito eh. 160 kilos po kilos, yun kilos pala, kilos. Kgs. Yeah. Kg. And ngayon, you are at? 86. 86 o 89 kanina na. Parang nakita ko yung pinost mo sa... 89 ba yung sa picture? Hindi ko matandaan. Basta yeah. ganun. But anyway, so from 160 kilos, naging 89 or almost sabihin na natin 90 kilos ang kanyang timbang. Oh my gosh, you've lost 70 kilos. In how many months lang yun? Working mga 5 months. Working 5 months, yeah. So kasi nakatayo ako ng 12 hours eh. Grabe. So is it because of you working the whole day? Ano ba? Ikwento mo nga yung work schedule mo kaya palagay mo ikaw ay nangayayat. Ano kasi, working ako ng mga 50 to 60 hours dun sa main job ko. 12 hours akong duty every day. Opening to closing. Then, after, pag weekends, meron akong McDonald's. Oh, dumaratas ka pa ng weekend. Tapos parang irregular talaga yung kain. Oh, okay. Tsaka fasting talaga. Oh, okay. Kasi yung pinagtatrabahuan po ni Ramon, yung full-time niya, is at a restaurant, sa kitchen. Korean restaurant dyan sa Calgary. At sabihin mo yung totoo, yung mga sinaserve na food dahil masyadong maanghang para sa'yo, para sa staff. Maanghang. Hindi ako makain ng maanghang eh. Oo, hindi siya kumakain ng maanghang. Tsaka puro vegetables, hindi rin ako masyado magulay. Oh my gosh, Ramon. That's not healthy. Ba't di ka magbaon? Minsan, meron baon. Minsan. Pero talagang, mostly, talagang di ako kumakain. Water lang. Oh my gosh, that's not healthy. Kailangan ka kumain ng masustansya. Kundi bibigay ang katawan mo dahil din sa work schedule ni Ramon. Narinig niyo naman, sabi niya, he's working 12 to 15 hours a day. Tapos kumukuha ka pa ng weekend na work. Bakit? Why do you feel the need to work so much? Medyo malaki ang expenses dito. Kailangan talagang double job. Oo. Kasi maraming bayarin. Yung daycare ng bata, utilities, rent ng bahay, tapos yung tuition ni asawa ko. Okay. If it's okay na i-share mo sa amin, can you give us an idea on how much you've not brought, pero yung paano kayo naghanda para sa student pathway ninyo? Kasi syempre yung iba, di ba, 1 sem lang ang sila-set aside. For example, pool, kayo ba? Paano ang naging budgeting strategy ninyo? Kami 1 sem lang din yung binayaran namin. Tapos pero dala namin yung pang second sem dapat. Dala talaga namin. Kaya lang, nagamit na rin namin yung sa mga deposit sa bahay, sa kotse, pagbili ng kotse. Yun. Tapos, ang dala namin is mga 11,000. 11,000. Looking back, yung 11,000 na yan, inisip mo ba na, were you thinking back then na enough yan? O ngayon, kunyari, if you were given another chance to prepare, ano ang babaguhin mo sa inyong pagpaplano? Dapat nag-less gastos ako sa Pilipinas. Kasi dahil pa namin binili. Less gastos sa Pilipinas? Ang dahil pa namin binili para baonin dito, mga gano'n. Mas mura pala dito. Talaga? Tulad ng ano? Ano yung mga... Mga jacket, mga heat tech. Mahal din nun eh.
Mhm. So, nasayang din yung ibang pera doon. Eh, dahil palang mura dito. Oh, okay. O kamusta ka naman sa iyong life dyan sa Calgary? Kasi nga, Masaya grabe ang naman, masaya. pagiging schedule. Oo, Do you still have a life outside your work? wala na. Talagang work bahay. Work, Oo. tapos meron 3 days a week. After ng sa main job ko, McDonald's naman ako. Tapos talagang pag-uwi ko ng 5 a.m., tulog lang, saglit, hatid sa bata, work na ulit. Oh no. Oh, Did you ganun lang. imagine na ganyan ang magiging buhay mo dito nung paalis ka pala ng Hindi, Pilipinas? hindi eh. Hindi ko expect na ganito pala. Oo. Oo. Is Risa working? Yung si Risa po ang Ngayon kanina. nag-start na siya. 2 weeks ago sa KFC. Obviously, ang hirap ng iyong schedule. But what do you think of Canada and your move here so far? Okay, relatively medyo baguhan pa lang naman po sila. Mm. Happy ka ba? Ano mo nasa isip mo tungkol dito? Happy naman kasi yung quality of life is maganda naman talaga. Yun nga lang, medyo may pagka mahirap kasi nga yung lalo pag di ka masyado prepared financial, medyo struggle talaga. Oo. So, Ano ang kailangan mong kumilos talaga. Kami pagdating namin, parang after 1 week or 2 weeks, nag-work na agad ako eh. Hindi na ako namasyal. Oo. Wala Paano na ka pa ganun. paano ka pa nagkaka-work-life balance? Yung sinasabi mo, "Hi Noah!" Say hi, say hi. Ayan, "Hi Noah!" Dalawa pa yung dala nilang anak dito sa Canada. Paano ka pa nagkaka-work-life balance? Kasi sabi mo, no, isa sa mga gusto mo dito is work-life balance. What do you mean? Ano yung nakikita mong difference? Um, Dito kasi alam mo yun, yung pagka yung employer yung parang nag-a-adjust sa mga availability mo. Oh, Ang dali, sobrang dali. Pag sinabi mo lang na hindi ka pwede ng gantong araw, adjust nila yung schedule mo. mhm. Nag-a-adjust naman sila. Maganda Oo. naman. Naiisip mo ba, kunyari, naku, kung hindi ka umalis, anong ginagawa mo ngayon sa Pilipinas? Baka curious sila. Ay, Anong wala. buhay yung iniwan ni Ramon sa Mandaluyong? Iniwan ko Yan, yung Ate Jancy. iniwan ko yung buhay tambay sa Mandaluyong. Hoy, Well, mas iniwan eh. maganda. Maganda, ito talaga yung best decision na ginawa rin namin, pumunta dito. Kasi kung nandun pa kami, baka kung ano lang yung nangyayari sa amin. Oh, what do you mean? Sige nga, what do you mean? Parang wala naman akong ginagawa sa Pilipinas. Di ba, nag-business kami, tapos hindi ko rin napag-igi. Ganon. At least dito, yung marami naman trabaho, sustainable din naman. Tapos yung mga bata, nakakapag-aral ng maayos, free. Tapos siguro, in time, after 18 months, I think, meron na kami nung child subsidy. So, malaking bagay, malaking tulong. Oo, alam mo, Sa Pilipinas, walang ganun. Oo, walang ganun nga sa Oo. Pilipinas. Pati, kunyari, dadalhin nyo yung mga anak ninyo sa doktor. Kanina, di ba, dinala mo sa Kanina, check-up si free yung Noah? check-up. Yes, free. Oo. Wala kaming binayaran. Oo. Si Ramon po kasi I would say, as a friend of nilang mag-asawa, nung namatay po kasi yung mami ni Ramon, si Tita Janet, who is also actually a friend of my mom. So, di ba, napakaliit ng mundo. At alam nyo ba, nung tumanda na kami ni Ramon, nagka-reconnect kami through my husband. Doon lang namin nalaman na kinakapatid ko pala siya dahil ninang po niya ang mommy ko. 'Di ba? Pero medyo nag-lost touch na lang din po kasi yung mommy ko at mama niya. But anyway, when Tita Janet passed, parang was that a triggering moment? Isang factor din ba kung bakit nagpunta ka oo. sa Canada? Kasi FYI sa mga viewers, na-interview ko na rin po yung isang kapatid ni Ramon, si JP at si Collins. I have an interview with them. So both of them are here in Canada. Yung mga kapatid din po nila na nasa abroad. Actually, nung nabubuhay pa si Mami, wala talagang plano kasi syempre, yung mother mo, ayoko naman iwanan din si Mami. Mama's boy Pero yan. nung nawala Favorite na- na mami niya yan. Okay. Pero nung nawala na si Mami, parang ano pa sense nung nasa Pilipinas kami? Parang gano'n. So para makamove on din kasi medyo mabigat kasi siyempre sobrang close kami sa mother namin. Para on the way makamove on. Yun. Yung wala na rin kaming doon sa Pilipinas kasi halos lahat wala na rin. Mga kapatid ko nasa abroad na rin. So parang kami na lang din na nandun.
Oh, ba't niya inisip yung Canada? Kasi nag-Dubai ka rin dati, di ba? Saudi. Saudi pala, sorry. Saudi, Okay. yes, Saudi. Bakit niyo naisip mag-Canada? Ano lang, parang out of nowhere lang, napagkwentuhan namin ng isang kaibigan ko, si Lester. Nabanggit si niya sa akin na, pare, apply kayo ng student pathway sa Canada. Kasi parang yun lang, after nun, nagkasikaso na kami ng mga documents, tuloy-tuloy Oo. na. Grabe, no? Parang, Ramon, what happened was, alam mo si Ramon, they live a quite comfortable life din naman in Mandaluyong, di ba? Yan, spoiled kay Mami. Parang, you guys liquidated what you had. Tama Yes, ba? yes. Oo, Everything wala na. you had. At Everything. sinugal nyo na dito sa Canada. Tama ba yun? Yes, correct. Wala na kami tinira doon. Lahat, diniquidate na, dinispose na lahat. Mga kotse, yung bahay, Yes, yung bahay po na tinitirihan nila. They own sort of a building in Mandaluyong na may mga tenants din po yung iba at wala na, di ba? Wala na, binenta na rin namin. Grabe. Ang laki pala ng risk. Tama ba? Malaki, sobrang laki. Year. Kasi parang sumugal na talaga kami. So, wala nang uwian talaga. Oo. Hindi mo na iniisip ever bumalik ng Pilipinas. Siguro in 10 years, mga ganun, bakasyon lang. Siguro. Pero yung mag-settle pa doon, baka hindi na talaga. Eh wala na, kasi kung sa Pilipinas, ang bilis din maubos nun. Sobrang bilis. Tapos wala naman na kaming ginawa rin doon. Tinigil na rin yung negosyo, binenta na rin. So, paubos na yung pera doon. Sobrang bilis. Actually. Nako. And dito, your kids, are they happy here? Dalawa po yung anak nila. Oo, sobrang happy naman sila. Yung bunso ko, enjoy sa daycare. Tapos yung si Mateo, yung panganay, yung mga friends na sa school niya. Si Mateo, inaanak po yun ng aking asawa. As lang na mag-English. Ang bilis Talaga? siya. Totoo. Nakakatawa. Alam niyo, meron ding vlog si Mateo. He's just starting. He's a kid posting anything and everything dyan. Ano pangalan ng vlog ni Mateo? Mateo's vlog, I think. Tama ba? Mateo. Mateo Luis vlog, parang gano'n. Hindi ko sure. Okay. Tapos, itong si Ramon, obviously, right now, mahirap, di ba? Oo, sa start lang Mahirap. naman. Yes. Pero after nung school ng wife ko, gagaan na yan. Ano expectations mo after mag-graduate si Risa? Ano ang Risa? magiging changes? Ang laki kasi wala na. Una-una yung tuition. Mawawala na. Makakapag-ipon kami pang bahay. Eventually, ganyan. Oo. Are you confident? Yan Kasi yung yung ibang... talagang main target namin, bahay muna. Oo. Kasi mahal ng rent eh. Correct. Oo, ang mahal talaga ng rent. Have you met other international students dyan sa inyo? Meron naman. Mga ka-work, tas yung pamangkin ko. Oo. And naririnig mo ba yung story? Kasi parang parami yung mga kwento ng mga international students na Sobrang dami. hirap na hirap. Sobra. Because hindi sila makahanap ng trabaho. Yung wife, yung classmate ng wife ko, talagang ang tagal na nila rito, hindi sila makahanap ng work. Ayun, awa ng Diyos, natulungan ko naman na ipasok ko doon sa company namin. Yan! Okay, tinanong nyo naman sila. Naipasok naman. I see. Oo. So, do you feel somewhat lucky na rin in a way kahit mahirap? Oo, Dahil sobra. Iba, parang... Sobra. Kasi talaga, pagdating ko dito, less than 2 weeks, nagka-work na ako. Tapos, yung position is line cook. So, ipasok siya dun sa parang mga tier 3 na job experience ng Canada. So meron na akong kumbaga, ma-under na yung Canadian experience ko. So, pag-apply ko ng PR. Okay. Of course, nabanggit din ni Ramon bago kami nag-air it's all really for the kids, di ba? Ano ang nakikita mong future ng kids mo dito na maaring hindi pareho sa Pilipinas? Iba kasi dun eh. Sobrang iba eh. The culture, you mean? Lalo dun sa place na paglalakihan nila sa lugar namin, medyo magulo dun. Pag di mo talaga nag-guide ng maayos yung bata, pwede talagang maligaw na nilang gas eh. Hindi talagang maayos naman kasi after ng school, bahay lang. Tapos social lang sila. Mga update ng school kung ano nang ginagawa ng mga bata. Maganda. How about nasa Calgary kayo,
medyo mahal na rin sa Calgary. Oo, Shift mahal yung na. mga bahay. Anong plano nyo in the future? Are you going to maybe move provinces or happy na rin kayo dyan? As of now, di ko pa masabi kasi bago pa lang talaga kami. Pero pag siguro in time, maghahanap-hanap ng ng pag pwede na kami makakuha ng bahay namin sarili, kung saan mas may magandang opportunities. Before we end na lang, siguro, kasi ang Calgary, napakaraming Filipino international students na nagpupunta dyan. Do you think with the cost of living, would you advise them na to consider ibang probinsya muna? Oo. Kasi yung isang friend namin ni JP, ng brother ko, or actually classmate niya, friend pala niya, tapos nakilala ko lang. Nasa Red Deer sila. Sobrang layo ng difference ng expenses. Tsaka ng rent. Yes. And Red Deer is just an hour and a half drive away from correct. Calgary. Yung house nila rin, parang 3 bedrooms na up and down, 950. Ang rent nila. Ito, isa sa amin, 3 bedrooms na main floor lang, 1,800. Sobrang layo. No? Sobrang layo. Mahal. Ay, nako. Well, anyway. Napapaisip kaming rin, baka in future, baka lumipat doon or kung saan, mas mura. Ayun. Ay, nako. Well, good luck. And sana magstay yung positive attitude nila, di ba? Tinon nyo naman nangayayat ng gusto ang aming friend. Pero kahit na ganon, parang optimistic ka naman na it won't always be yung work schedule mo halimbawa. Hindi naman kasing, ganyan forever in short. Oo, hindi naman, oo. After lang ng mga kailangan tapusin, magiging normal na yung work schedule. Yung normal working hours. Sorry with your work, kaya mong sustentuhan yung pangangailangan ng tuition ni Risa and your utilities? Kaya ba? Kaya naman, pero yun nga, talagang sa una mahirap. Pero kinakaya naman. Yan. Kakayanin. No choice. Kaya nagdalawang job. Oo, tsaka sabi nga ni Ramon, wala na siyang uuwian, kaya laban na to. Oo. At saka maganda rin sa work ko, yun nga, may growth naman sa career. Yun, kinausap na ako ng boss, binanggit niya na gagawin niya ako kitchen supervisor. Oh, okay. Congratulations, Ramon. May increase din yun. Oo, good for you. That's good. Tsaka ilang buwan pa lang magiging supervisor ka na. So, congrats. Malay mo. Next niyan, mga store manager, mga ganyan, di ba? Sana. Okay. Well, that's it. Thanks so much, Ramon. Thank you. Sana makavisit kami soon. Who knows? Okay. Okay, bye, guys. Okay, bye-bye. That's it for this episode. Until the next one. Thank you. Bye.